Noong 2039, ang antas ng oxygen sa Earth ay napakababa na hindi na ito matitirhan. Wala ng mga halaman, ang mga lungsod ay naging disyerto, at kakaunti na lang ang natirang tao sa buong mundo na nabubuhay gamit ang mga mask na nakakabit sa mga tangke ng oxygen. Sa Brooklyn, iniwan ni Engineer Darius ang family bunker para linisin ang mga solar panel habang pumunta ang kanyang ama sa bookstore para kumuha ng bagong libro para sa kanyang apo. Paglabas, natapakan ng ama ang bulok na kahoy at nahulog sa sahig na nag-iwan sa kanya na nakabitin sa kisame ng reception. Ang pagkahulog ay nagdulot ng pinsala sa kanyang oxygen pack at nagsimulang magkaroon siya ng problema sa paghinga. Narinig ni Darius ang problema sa comms at tumakbo patungo sa bookstore, kung saan sinubukan niyang ilabas ang kanyang ama mula sa butas ngunit hindi nagtagumpay. Pumunta siya sa itaas upang hawakan ang mga paa ng kanyang ama at gumana ito, ngunit huli na. Pagkatapos, bumalik si Darius sa bunker. Ibinalita niya ang masamang balita sa kanyang asawang si Maya at kanilang anak na si Zora. Dahil sa kaalaman sa engineering ni Darius at karanasan ni Maya bilang magsasaka, may sapat na oxygen at halaman ang bunker upang mapanatili ang medyo komportableng buhay. Ipinahayag ni Darius na nais niyang ilibing ang kanyang ama sa tabi ng kanyang ina na nasa sementeryo na higit sa 5 milya ang layo. Nagprotesta si Zora dahil sa potensyal na panganib, ngunit itinuro ni Darius na wala silang nakita na ibang tao sa loob ng 3 taon kaya't dapat ay magiging maayos siya. Sa gabi, pagkatapos matulog ng iba, nagpatakbo si Darius ng maintenance sa makina na nagpapanatili ng operasyon ng bunker at natuklasan na ang oxygen reserve ay tatagal lamang ng 2 buwan. Sinabi pa ng computer na ang sistema ay nakompromiso, kaya't kailangan ni Darius na gumawa ng mahirap na desisyon. Nagpaalam si Darius kay Zora at ibinigay sa kanya ang libro na kinuha ng kanyang lolo para sa kanya. Pinapanood ni Zora si Darius na umalis kasama ang katawan sa security camera. Ginamit ni Zora ang radyo upang subukang makipag-ugnayan sa kanya. Ibinabahagi ang mga random na kwento tulad ng katotohanang hinulaan niya ang kakulangan ng oxygen at walang naniwala sa kanya, ngunit kahit papaano ay nakabuo siya ng bunker sa tamang oras. Sa kasamaang palad, hindi sumasagot si Darius, at 5 buwan ang lumipas nang walang balita mula sa kanya. Sinusubukan ni Maya at Zora na makasurvive sa kanilang sarili. Ngayon, tungkulin nilang iwan ang bunker at panatilihin ang maintenance ng device. Palagi silang nagdadala ng baril kapag lumalabas, ngunit nagagalit pa rin si Maya kapag naliligaw si Zora upang kumuha lamang ng damit. Sa kabutihang palad, mayroong napakabigat na pinto ng bakal ang bunker at password lock, kaya't dapat silang maging ligtas. Sinusubukan nilang magkasama hanggat maaari, ngunit sa tahimik na mga sandali, halata ang kawalan ni Darius. Hindi sumusuko si Zora at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa radyo na nagkukwento ng mga alaala ng pamilya bago ang apocalypse. Hindi rin sumusuko si Maya at madalas na lumalabas upang magtanim ng mga buto, umaasang balang araw ay tatubo ang isa. Gumagawa rin siya ng mga peking error sa computer upang turuan si Zora kung paano ayusin ang anumang isyu na maaaring lumitaw. Minsan sinasabi ni Zora na pupunta siya upang hanapin ang kanyang ama, ngunit pinaalalahanan siya ni Maya na sinubukan na niya at ipinagbabawal kay Zora na umalis. Madalas na uuwi ito sa parehong mga argumento. Isang hapon, nasa labas ang mag-ina matapos ang maintenance nang biglang makita nila ang 2 tao na lumalapit gamit ang shopping cart. Tumakbo sila upang magtago sa likod ng isang lumang kotse at pinanood kung paano sinusubukan ng mga estranghero na pumasok sa bunker. Hindi sila nagtagumpay, ngunit kakaiba na alam nila ng eksakto kung anong pinto ang pupuntahan. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan sila ng sistema ni Maya at Zora tungkol sa kanilang antas ng oxygen at narinig ni Tess, isa sa mga estranghero, ang ingay, kaya pumunta siya upang hanapin sila habang ang kanyang kasama na si Lucas ay umakyat sa bubong upang maghanap ng ibang mga pasukan. Maingat na lumapit si Tess sa kotse ngunit hindi niya natagpuan ang mga babae. Sa sandaling iyon, narinig niya si Lucas na sinusubukang magbigay ng babala sa kanya ngunit huli na. Pinigilan siya ni Maya at Zora sa lupa, pagkatapos ay tumakbo sila sa bunker upang makapasok at isara ang pinto bago makasunod ang mga estranghero. Pagkatapos, nag-com si Maya at humingi ng paliwanag. Nangako si Tess na wala silang masamang balak at siya at si Lucas ay nakatira sa isang bomb shelter sa labas ng Philadelphia kasama ang 25 iba pang tao. Kamakailan lamang ay nagsimulang pumalpak ang kanilang sistema ng air filtration, kaya't naglakbay sila ng 3 araw upang hanapin si Darius. Ipinahayag ni Tess na siya ay isang physicist na nagtrabaho kasama niya sa universidad at nais lamang niyang tingnan ang sistema
sistema na kanyang nilikha upang kopyahin ito. Alam din niya ang pangalan ni Maya at Zora, ngunit hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Maya dahil hindi siya binanggit ni Darius. Biglang pinatay ni Zora ang mikropono at nag-away kay Maya kung paano magpapatuloy. Ayaw ni Zora na mamatay ang mga tao sa shelter, ngunit hindi iniisip ni Maya na umiiral ang shelter. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, nakumbinsi ni Zora ang kanyang ina na tumulong dahil kung tunay na makakopya ni Tess ang teknolohiya ni Darius, maaari nilang dalhin ang malalaking pagbabago sa mundo. Sinabi ni Maya kay Tess at Lucas na iwan ang kanilang mga armas sa pinto at maghintay sa kanilang mga tuhod. Lumabas siya na may dalang baril at humingi kay Tess na atali ang mga kamay ni Lucas. Pagkatapos ay tinali rin ni Maya ang mga kamay ni Tess. Sinuri ni Maya kung wala silang itinatagong ibang armas bago siya ginabayan si Tess patungo sa shelter. Nang malapit na silang pumasok, lumabas si Micah mula sa pagtatago at sinabi sa kanila na huminto, kaya't nagpasabog si Maya ng putok sabay na lumabas si Zora at tumira rin. Sugatan si Micah ngunit tumakbo pa rin at nanakaw si Zora sa bunker. Kaya't tumakbo rin si Maya sa loob at isinara ang pinto, na nag-iwan kay Tess at Lucas sa labas. Itinutok ng ina at anak ang kanilang mga armas kay Micah at sa sandaling pumasok sila sa pangunahing silid. Tinali nila siya. Pagkatapos, gumamit si Maya ng comms upang makipag-usap kay Tess na nagpapaliwanag na ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Si Micah ay kanyang tagamasid, kaya nang makita niya siyang nakatali at dinadala, inisip niyang siya ay nasa panganib. Hindi naniwala si Maya sa sinasabi ni Tess at sinabi niyang umalis, kaya't inihayag ni Tess na kukunin niya ang makina ni Darius kahit anong mangyari. Gamit ang isang kutsilyo, pinakawalan ni Tess ang kanyang sarili at si Lucas. Pagkatapos ay inihayag nilang gagamitin nila ang drill. Sa loob, inaalagaan ni Maya at Zora ang sugat ni Micah habang patuloy na nagtatalo kung totoo ang kanyang kwento o hindi. Biglang tumunog ang alarm at sinabi ng computer na ang sistema ay nakompromiso. Sinubukan ni Zora at Micah na tingnan ang camera, ngunit tinakpan ito ni Tess ng tape. Kinukuha rin niya ang armas na iniwan ni Micah habang ginagamit ni Lucas ang drill upang subukang sirain ang pinto ng bunker. Sa kabutihang palad, nakaisip si Zora ng ideya at kumuha ng ilang mekanikal na bahagi upang buuin ang isang maliit na contraption na inilagay niya laban sa pinto. Sa pag-activate nito, nagpadala siya ng electromagnetic pulse at sinira ang drill. Tumangging sumuko, umakyat si Tess sa bubong at nag-inject ng carbon dioxide sa bunker, na nagdulot ng matinding pagbaba ng antas ng oxygen. Habang tumutunog ang alarm, nagmamadali sina Zora at Maya na isuot ang kanilang mga mask. Umalis si Maya upang ayusin ang problema at nanatili si Zora upang bantayan si Micah. Ngunit nakakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa nang magsimulang magsalita si Micah tungkol sa kanyang batang anak na babae. Matapos ang maraming pag-aalinlangan, nagpasya siyang ibahagi ang mask sa kanya basta't sasagutin niya ang kanyang mga tanong. Nangako si Micah na hindi nila pinatay si Darius at na si Tess ay talagang kilala siya bago ang apocalypse. Sa labas, dapat maghintay si Lucas sa pinto upang sumalakay, ngunit na-distract siya nang makita ang isang bagay sa garahe. Hinailan niya si Tess doon, ngunit bago sila makapasok, na-activate ang emergency lock. Sa sandaling iyon, umakyat si Maya sa bubong at nagbukas ng putok, na nagpuwersa sa kanila na magtago. Sa loob ng ilang segundo, nakaisip ng plano ang mag-ina, kaya't nagsimulang magputok si Tess pabalik kay Maya habang tumakbo si Lucas patungo sa bunker. Sa loob, muling naging malinis ang hangin at maaari nang tanggalin ang mga mask, kaya't sinimulan ni Micah na makipaglaban sa tali. Biglang lumabas si Tess mula sa pagtatago, na nagpapanggap na sumuko. Gayunpaman, ito ay isang distraksyon para makatalon si Lucas kay Maya mula sa likuran, na nagdulot ng away na nag-fracture ng binti ni Maya. Bilang kapalit, tinamaan siya ni Maya ng mop at nasaktan ang kanyang tainga. Sa kasamaang palad, binigla siya ni Tess mula sa likuran at nawalan siya ng malay. Kasabay nito, pinakawalan ni Micah ang kanyang sarili at inatake si Zora, na itinulak siya palayo sa pamamagitan ng pagpindot ng kanyang hinlalaki sa sugat ni Micah. Ngunit natagpuan ni Micah ang kanyang armas at tinutukan siya ng baril. Ilang minuto ang lumipas, tinanggal ni Lucas at Tess ang camera habang hina-hostage si Maya. Tinali ni Micah si Zora at sinubukang buksan ang pinto, ngunit hindi niya magawa nang wala ang code. Biglang nakaramdam siya ng pagkahilo dahil sa dami ng dugo na nawala at nahulog na patay sa lugar. Sa labas, tinakat ni Lucas si Maya na papatayin siya kung hindi buksan ni Zora ang pinto, ngunit nakamute pa rin ang mikropono at hindi makapagpaliwanag si Zora. Salamat sa radyo ni Micah na malapit.
Hinayla ito ni Zora gamit ang kanyang mga paa at sinabi sa grupo na siya ay nakatali at patay na si Micah. Hiniling ni Tess kay Maya na buksan ang pinto mula sa panig na ito, ngunit inihayag niya na kailangan ng isang espesyal na badge kasama ng code at ang badge ay nasa loob upang pigilan ang mga tao na pumasok. Sa wakas ay umamin si Maya na may isa pang badge ngunit malayo ito. Mayroon siyang gumaganang sasakyan, kaya't pumayag si Tess na umalis kasama siya habang si Lucas ay nananatili upang magbantay. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Maya na pupunta sila upang hanapin si Darius. Napag-alaman na pagkatapos umalis si Darius upang ilibing ang kanyang ama, natagpuan ni Maya ang isang tala na nagsasaad na hindi na kayang panatilihin ng makina ang malinis na hangin para sa 3 tao. Ngunit sa 2 lamang ay magkakaroon ng mas maraming oras si Zora at Maya upang matutunan ang mga buto. Nangangahulugan ito na patay na talaga si Darius at hindi siya bumalik ng sadya. Sa bunker, inutusan ni Zora ang computer na magpatugtog ng musika na pinasalamatan ni Lucas. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Maya ang katawan ni Darius at kumuha ng sandali upang magluksa bago hanapin ang badge. Ang mag-ina ay handa nang umalis, ngunit sa sandaling iyon ay nauubusan ng kuryente ang sasakyan. Humingi si Tess ng badge habang ipinapakita na halos hindi makagalaw si Maya dahil sa nabaling binti, kaya't walang paraan na makakaligtas siya sa isang biyahe pauwi sa pamamagitan ng paglalakad. Umamin siya na mayroon din siyang anak na babae at nangangakong aalagaan si Zora, kaya't pumayag si Maya na ibigay sa kanya ang badge at ang code. Bago umalis, nangako si Tess na babalik para kay Maya kapag mayroon siyang higit pang oxygen sa kanyang tangke. Tumakbo si Tess pabalik at sa wakas ay nakahanap ng bisikleta sa gitna ng lungsod, kaya't ginamit niya ito upang ligtas na makarating sa bunker. Nakapasok sina Tess at Lucas bago pa sila mawalan ng hangin. Hiniling ni Zora na malaman kung nasaan si Maya, kaya't sinabi ni Tess ang lahat kasama ang sakripisyo ni Darius. Gusto ni Tess na bumalik na may bagong mask at kunin si Maya, ngunit tinakat siya ni Lucas na patayin siya kung hindi siya magsisimula lang magtrabaho sa makina. Gamit ang drill, binuksan ni Tess ang isang panel sa imbensyon ni Darius at natagpuan ang isang napaka-advanced na sistema, kaya't wala siyang pagpipilian kundi aminin na hindi niya naiintindihan ng sapat upang kopyahin ito. Nagsimula nang mawala ng kontrol si Lucas, na nagdulot kay Tess na sa wakas ay aminin niyang nagsinungaling siya. Hindi niya kailanman nakilala si Darius dati, natutunan lang niya ang tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya dahil ang kanyang radyo ay nakakuha ng mga mensahe ni Zora. Alam niya ang sapat na tungkol sa teknolohiya upang makatulong sa shelter, ngunit hindi niya inaasahan na magiging komplikado ang makina. Sa galit, binaril siya ni Lucas sa lugar. Habang nagkakaroon ng breakdown si Zora, umupo si Lucas sa tabi niya at ipinapakita na alam niyang sapat si Zora tungkol sa makina at bunker, kaya't gusto niyang turuan siya kung paano gamitin ito ngunit tumangging ay unfasten siya. Pabalik kay Maya, umuupo siya sa sasakyan habang iniisip ang kanyang pamilya. Napansin niyang mayroon na lamang 21% na oxygen na natitira. Conclusion niya ay walang darating para sa kanya bago ito maubos. Sa sandaling iyon, nagulat siya nang makita ang isang maliit na halaman na nagsimulang tumubo. Tinanggal niya ang kanyang mask sa loob ng 1 segundo at nakumpirma na ang hangin ay lumilinis, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Na-inspire na magpatuloy sa pamumuhay, sinubukan ni Maya na i-recharge ang solar battery ng sasakyan. Sa bunker, itinapon ni Lucas ang mga katawan ni Tess at Micah upang alisin ang amoy. Pagkatapos, kumuha siya ng lata ng pagkain, ngunit tumanggi si Zora na sabihin sa kanya kung nasaan ang opener kaya't sinira niya ang lata upang buksan ito. Tinawag siya ni Zora sa pananatili dito sa halip na bumalik upang tumulong sa kanyang shelter. Biglang tumunog ang alarm na nag-aanunsyo ng problema sa mga cable. Pumayag si Lucas na i-unfasten si Zora upang ayusin ito, ngunit binigyan lamang siya ng sapat na oxygen para sa ilang minuto kaya't hindi siya makatatakas. Nakarating si Zora sa bubong at ibinalik ang mga cable, ngunit natuklasan niyang si Maya ang nagkagulo sa mga ito. Pagkatapos ng mainit na muling pagkikita, sinubukan ni Zora na makapasok muli, ngunit ayaw buksan ni Lucas ang pinto dahil gusto niyang makita siyang magdusa. Ang mag-ina ay gumawa ng plano. Tumunog ulit ang alarm, kaya't lumabas si Lucas at nakita si Zora na nawalan ng malay sa lupa. Binuhusan niya siya ng lupa at nagsimulang magdasal, ngunit biglang binaril siya ni Maya, na nagdulot din ng pinsala sa kanyang mga tangke ng oxygen. Nang subukan niyang kumilos, ibinunyag ni Zora na gising siya at pinatumba siya. Pagkatapos, tumakbo sina Maya at Zora pabalik sa bunker, ngunit nakatayo si Lucas at sinundan sila. Pumasok siya sa unang pinto at tanakaw sila upang makapasok din sa pangalawa, na nagdulot ng masamang hangin sa shelter. Habang tumutunog ang alarm, humingi si Lucas ng oxygen habang tinatakot ang mga babae, ngunit itinuro ni Zora na kung bumaril siya, magdudulot ito ng pagsabog. Pinaalalahanan sila na ayusin ito, ngunit sa halip ay pumunta sina Zora at Maya sa labas at isinara ang mga pinto,
na nag-iwan kay Lucas sa isang nasirang silid. Ayaw mamatay ng dahan-dahan. Binaril ni Lucas ang kanyang armas at ang sumunod na pagsabog ay pumatay sa kanya. Sa labas, nakaligtas sina Maya at Zores salamat sa mga mask at nakatakas sa sasakyan, ngunit wala silang gaanong oxygen na natitira. Naalala ang kwento ni Micah. Pinagdala ni Zores sila sa lungsod at sinubukang hanapin ang shelter, ngunit natagpuan nilang nakasara ang mga pinto at nahulog sila sa hagdang bato. Ilang sandali ang lumipas, nagulat si Maya nang magising na malinis at nakapagpahinga. Narinig sila ng mga tao mula sa shelter at iniligtas sila. At ngayon ay ibinabahagi ni Zora ang makina ni Darius sa kanila. Sa tulong ng mga nakaligtas, nagtutulungan ang ina at anak upang simulan ang pagtatanim ng mga bagong buto at ibalik ang halaman sa mundo. At dito na nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell. Maraming salamat!